GMRC 4, Quarter 3, Week 4. Matatag Curriculum. Para sa layunin na isa sa buhay ang pagiging magalang sa kapwa sa pamamagitan ng pantay-pantay na pakikipag-ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba. Halimbawa, walang pagtatanggi sa kapwa anuman ang kanyang estado sa buhay. Nakapaghahambing ng mga pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng sarili at kapwa. Naipaliliwanag na ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba ay patunay na lahat ay may karapatan at tungkulin na dapat kilalanin ng bawat isa tungo sa mapayapang ugnayan. Nakabubuo ng mga paraan upang itaguyod ang pagkapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Para sa nilalaman, pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Lilinanging pagpapahalaga, paggalang o respect. Para sa unang araw. Balik-aral. Alam ko, ipakita ko. Balikan natin ang mga kaalamang inyong natutuhan sa nakaraang paksa tungkol sa pagtitipid. Alam ko, tukuyin ang tatlong mga kaalaman na iyong natutuhan tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok. Halimbawa, mahalagang mag-ipon, mag-impok at magtipid upang magawa ang mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Ipakita ko. Isulat kung paano maipapakita ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na iyong isinasabuhay. Halimbawa, ipinapakita ko ang pagtitipid at pag-iimpok sa pamamagitan ng pagtatabi ng kaunting halaga mula sa araw-araw kong baon sa eskwela. Para sa panghikayat na gawain, humanap ng kapareha at pag-usapan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng iyong sarili at sa iyong kapwa. Gamitin ang mga konsepto na nakasulat sa lobo. Narito ang mga konsepto: kasarian, kulay ng balat, pamilya, libangan, interes, mata, ilong, bibig, at hugis ng mukha. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, isip, usap, sulat. Pag-isipan at pag-usapan ang mga ideya na posibleng sagot sa sumusunod na tanong. Isulat ito sa papel. Kapag nakikita kita sa pamamagitan ng aking mga mata, iniisip ko na tayo ay magkaibang magkaiba. Ngunit kapag nakikita kita sa pamamagitan ng aking puso, alam kong tayo ay magkapareho. Ano sa palagay mo ang sinasabi ng pahayag? Tama, ang pahayag ay nagsasabi na ang ating mga pagkakaiba ay makikita sa panlabas na aspeto. Ngunit sa ating mga puso, pareho tayo bilang mga tao. Tingnan mo ang iyong mga kaklase. Saan kayo nagkakaiba at saan kayo nagkakapareho? Kompletuhin ang pangungusap sa kahon. Narito ang maaaring maging kasagutan.
Magkapareho kami sa mga pangarap at hilig. Magkaiba kami sa lahi, kulay ng balat, at mga talento. Pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pwede kaya? Tama, oo, pwede. Ang lahat ay may karapatang maging pantay-pantay kahit magkaiba tayo. Para sa ikalawang araw. Kahulugan ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa mga karapatang pantao. Focus basa. Basahing mabuti at unawain ang sumusunod na sanaysay. Bigyang pansin ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay at ang mga artikulo ng karapatang pantao na nagpapahalaga sa karapatan ng bawat isa. Ang pagkakapantay-pantay. Ito ay isang konsepto o prinsipyo na naglalayong ituring ang lahat ng tao na may parehong halaga at karapatan. Ito ay naglalaman ng pangunahing ideya na bawat isa ay mayroong parehong dignidad, karapatan, at oportunidad na magtagumpay sa buhay. Ano ang kahulugan ng pantay-pantay? Ang pantay-pantay ay tumutukoy sa karapatan ng bawat tao sa parehong pagtrato at pagkakataon, anuman ang kanilang kasarian, lahi, at posisyon sa lipunan. Ang pantay-pantay ay batay sa paniniwala na walang sinuman ang dapat magkaroon ng mas mababang pagkakataon sa buhay dahil sa kanilang pinagmulan, paniniwala, oryentasyong sexual at maging sila man ay may kapansanan. Sa kasaysayan, maraming grupo ang nakaranas ng diskriminasyon, lalo na ang kababaihan, dahil sa kasarian, kulay ng balat, relihiyon, at iba pa. Noong Disyembre 10, 1948, ang pangkalahatang kapulungan ng mga bansang nagkakaisa ay nagsagawa at nagpahayag ng pandaigdig na pahayag ng mga karapatan ng tao. Kabilang sa mga artikulo ng karapatang pantao batay sa pagkakapantay-pantay ay ang sumusunod. Artikulo 1. Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Artikulo 2. Ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito, nang walang anumang uri ng pagtatanggi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampolitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan. Bukod dito, walang pagtatangging gagawin batay sa katayuang pampolitika, jurisdiksyonal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao. Maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberanya. Artikulo 3. Ang bawat tao'y may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Artikulo 4. Walang sinumang aalipinin o bubusabusin, ipagbabawal ang anumang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Artikulo 5. Walang sinumang pahihirapan o lalapatan ng malupit,
di makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo 6. Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. Artikulo 7. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatanggi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatanggi-tangging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatanggi-tanggi. Artikulo 8. Ang bawat tao'y may karapatan ng mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas. Artikulo 9. Walang sinumang ipaiilalim sa di makatuwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon. Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan sa pagpapasya ng kanyang mga karapatan at pananagutan at sa anumang paratang na kriminal laban sa kanya. Mula sa mga karapatang pantao na nabanggit ay binuo ang iba't ibang batas na magsusulong at uusig sa sino mang lalabag sa mga karapatang pantao. Sa Pilipinas at sa buong mundo, ang pagkakapantay-pantay ay patuloy na isinusulong ng iba't ibang sektor ng lipunan upang labanan ang porma ng pang-abuso sa karapatang pantao at para sa pagtataguyod ng mas makatarungang lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi tungkol sa pagbibigay ng benepisyo para sa ilang tao lamang, kundi sa pagbibigay ng benepisyo para sa lahat. Gawang aralin bilang isa. Mapaisip. Gamit ang mga kahon, isulat ang iyong naunawaan tungkol sa pagkakapantay-pantay. Gawing gabay ang sumusunod na mga tanong. Ano ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay? Tama, ang pagkakapantay-pantay ay nangangahulugang pantay-pantay ang karapatan at pagtrato sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi, kasarian, relihiyon o estado sa buhay. Bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay? Tama, mahalaga ang pagkakapantay-pantay dahil ito ay nagtitiyak na ang bawat isa ay may pantay-pantay na oportunidad at respeto na nagdudulot ng katarungan at pagkakaisa sa lipunan. Saang mga karapatang pantao nag-ugat ang pagkakapantay-pantay? Tama, ang pagkakapantay-pantay ay nag-ugat sa mga artikulo ng pandaigdigang pahayag ng mga karapatan ng tao, partikular sa mga artikulo na nagsasaad ng walang pagtatanggi batay sa lahi, kasarian, relihiyon, at iba pang katayuan. Ano ba ang pagkakapantay-pantay? Magbigay ng 6 na definisyon nito. Narito ang maaaring maging kasagutan. Pantay-pantay ang karapatan ng lahat ng tao. Walang diskriminasyon batay sa kasarian. Lahat ay may karapatan sa buhay at kalayaan. Walang tao ang dapat alipinin o abusuhin. Pantay-pantay sa harap ng batas. Lahat ay may karapatan
sa makatarungang paglilitis. Ating basahin ang isang sanaysay ni Elizabeth Cole. Ang ating pagkakaiba-iba ay nagpapalakas sa atin. Hindi ko gusto ang aking bagong salamin. Ang laki, bilog, at kulay asul nito ay sobra. Ang pagiging iba sa ibang mga bata ay nakakatakot. Ano ang dapat kong gawin? Itago ko ba ito sa aking backpack o marahil sa aking pencil case? Natatakot ako na lahat ay mang-aasar sa akin kapag nakita nila ito sa aking mukha. Hi Nick! Tingnan mo, may bagong ngipin ako. Kumikislap ito sa ilaw. Magpapabuti sa kalusugan ng aking mga ngipin at tutulong sa pagtama ng aking kagat. Tara na, bilis! Ayaw nating malate sa paaralan. At siya nga pala, gusto ko ang iyong salamin. Sa tingin ko, astig ang mga ito. Talaga ba? Baka ang pagiging iba ay hindi masama. Si Sarah may bagong ngipin at hindi siya malungkot. Ang pagkakaiba-iba ay may halaga, kahit ano pa ang sabihin nila. Sa palagay ko, tayong lahat ay magkakaiba sa isang espesyal na paraan. Mula sa kutis na ating suot hanggang sa ayos ng ating buhok, sa Diyos na dinadasalan hanggang sa pagkaing pinagsasaluhan. Si Jason ay mahilig sa skateboard at si Billy ay nagbibisikleta. Ang ilan sa mga kaibigan ko ay sumasakay ng bus. At ako, gusto ko naglalakad sa kalsada. Hindi ko gusto ang maglaro ng football kahit na lalaki ako. Ang ballet dancing ang siyang kasiyahan at ligaya ko. Dahil sa aking tono, ang tunog ko'y iba sa iyo. Pero tandaan mo, para sa akin, ang iyong wika rin ay bago. Hindi ako masyadong nakakarinig, ngunit hindi ito makakasira sa aking mga plano. Kaya, nag-aral ako ng sign language gamit ang mga kamay ko. Wow! Magkaiba talaga tayo. Ngunit ito ang nagbibigay sa atin ng kakaibang anyo. Mula sa ating mga ngiti at lakad hanggang sa ating pagsasalita, si Fatima ay may pulang tuldok at si Milan ay may freckles o pekas sa mukha. Kung walang pagkakaiba-iba, ang mundo'y nakakabagot na parang isang sumpa. Araw-araw, iginagalang ko ang mga tao kaiba sa akin at sila'y magiliw din sa akin. Lahat tayo ay may iba't ibang mga hangarin. Maging ang mga pangarap din. Si Kiara ay nais na protektahan ang kagubatan at si Cholo ay nais na habulin ang mga magnanakaw. At ako, gusto ko maging isang siyentipiko at mag-imbento ng kakaibang bagay. Ang nagkakaiba rin sa atin ay ang ating pakiramdam. Kahit sa parehong sitwasyon ay iba-iba ang ating nararamdaman. Hindi ko gusto ang maghintay sa pila. Ito'y nagpapalungkot sa akin. Ramdam ko ang kaba at pawis sa aking katawan. Ako'y sobrang pasensyoso. Maaari akong manatili dito buong araw. Gusto ko maghintay kasama si Lily na laging may iba't ibang uri ng sombrero. Gusto naming magtsismisan ng konti at mag-enjoy sa aming mga kwentuhan. Pero kahit gaano tayo nagkakaiba, ay magkapareho tayo sa ibang bagay. Pareho tayong may puso na tumitibok ng malakas sa lahat ng damdamin. Kapag nagmamahal, tayo ay may mga pakpak. Kapag nagdadalamhati, umiiyak tayo ng luha.
Lahat ng tao ay nagagalit minsan at lahat ay may takot. At kapag tayo'y takot o umiiyak ng pinakalungkot na luha, ang ating pamilya ang pumapawi ng lahat ng lungkot at takot. Ang iba ay hahanap ng tahanan sa mainit na yakap ng kanilang ina. Ang iba ay tatawag sa kanilang ama upang labanan ang nakakadiri na mga insekto. Ang iba ay magbabasa ng Quran na may saya sa kanilang mukha. At para sa iba, sa Biblia ay may kapayapaan. Para sa mga walang mga magulang, isang kaibigan ang magiging kanilang katuwang upang dalhin ang ngiti, tawanan at isang araw na puno ng saya. Kaya't kahit ang ating balat ay dilaw, kayumanggi, itim o puti o ang ating personalidad ay mahiyain, maingay, pasaway o magalang at ang ating buhok ay kayumanggi, dilaw, buhol-buhol o kulot. Ang lahat ng pagkakaiba ay tinatanggap sa mundong ito. Ikaw ba'y maligayang tinatanggap ang mundong ito? Kasi ako, mahal ko ang lahat tungkol sa akin. Ang pagtanggap ko sa aking sarili kung ano ako ang nagpapalaya sa akin. May pagmamalaki kong isinusuot ang aking salamin araw-araw, buong araw. Tinatanggap ko ang sarili ko at ang iba. Ang ating pagkakaiba-iba ang nagpapalakas sa atin. Gawang Aralin 2, PPK Chart. Pahayag, patunay, katwiran. Sagutin ang tanong gamit ang PPK Chart. Sa unang column ay nakasulat kung ano ang iyong gagawin at sa pangalawang column ay kompletuhin ang pangungusap bilang sagot. Tanong, bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba? Isulat ang iyong pahayag, patunay, at katwiran. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang aking sagot sa tanong ay, mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba dahil ito ay nagpapalakas sa atin bilang isang lipunan. Para sa patunay, ang mga patunay mula sa sanaysay na sumusuporta sa aking sagot o pahayag ay ang sumusunod. Una, ang ating pagkakaiba-iba ang nagpapalakas sa atin. Lahat tayo ay may iba't ibang mga hangarin at pangarap. Kahit ang ating balat ay dilaw, kayumanggi, itim o puti o ang ating personalidad ay mahiyain, maingay, pasaway o magalang at ang ating buhok ay kayumanggi, dilaw, buhol-buhol o kulot. Ang lahat ng pagkakaiba ay tinatanggap sa mundong ito. Para sa katwiran, ang tanong ay naghahanap ng pagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa kabila ng mga pagkakaiba-iba at ang ibig sabihin nito ay pagkakaiba-iba ng tao ay hindi dapat magdulot ng hindi pagkakapantay-pantay, kundi maging isang lakas sa ating lipunan. Ang aking nagbanggit na patunay ay naaayon sa kung ano ang hinahanap ng tanong dahil pinapakita nito na ang pagkakaiba-iba ng bawat tao ay nagbibigay halaga at lakas sa ating pagkakaisa bilang isang komunidad. Kaya, bilang sagot sa tanong, ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa mas matibay na pagkakaisa at mas makulay na lipunan. Narito ang rubrik sa pagmamarka.
Para sa ikatlong araw. Pagkilala sa ating tungkulin na igalang ang ating kapwa alinsunod sa mga karapatang pantao, hakbang tungo sa kultura ng pagkakapantay-pantay. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung ano ang nakasasama sa iyo, makasasama rin ito sa iyong kapwa. Kung ano ang makabubuti sa iyo, makabubuti rin ito sa kanya. Bakit nga ba, kaibigan? Sapagkat siya ay iyong kapwa-tao, magkatulad ang inyong pagkatao. Bilang tao, ito ang tunay na mensahe ng gintong aral o golden rule. Kinikilala nito ang karapatan ng bawat individual sa paggalang ng kanyang kapwa. Hindi nga ba't ito rin ang utos ng Diyos sa tao? Sinabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mula sa Matthew chapter 22, verse 39. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa dignidad na taglay sa lahat ng tao. Ano nga ba ang dignidad? Ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas. Mula sa dignus, ibig sabihin karapat-dapat. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad, sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng tao ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, ayon sa kanyang anyo, katangian at kakayahan. Sa makatuwid, ang dignidad ng tao ay nagmula sa Diyos, kaya't ito ay likas sa tao. Hindi ito nilikha ng lipunan at ito ay pangkalahatan. Ibig sabihin, taglay ng lahat ng tao. Dahil sa angking dignidad at karapatan, may tungkulin ang bawat tao na igalang ang kanyang kapwa, tulad ng paggalang niya sa kanyang sarili. Ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ng tao ang pinagbabatayan kung bakit tungkulin ng bawat tao ang sumusunod. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawain nilang pakikitungo sa iyo. Paano ba natin maipapakita ang paggalang o pagrespeto sa ating kapwa? Ang respeto o paggalang ay isang mahalagang bahagi ng pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay pagsasaalang-alang at pagpapahalaga sa karapatan, dignidad at damdamin ng ibang tao. Narito ang ilang mahahalagang aspekto ng respeto. Una ay ang pagtanggap. Ang pagbibigay ng respeto ay nagsisimula sa pagtanggap sa iba kahit may mga pagkakaiba o hindi pagkakasundo. Ibinibigay nito ang halaga sa bawat isa bilang isang individual na may sariling pananaw at karanasan. Pangalawa ay paggalang. Ang respeto ay paggalang sa ibang tao. Ito ay nagpapakita ng mataas na pagtingin sa kanilang integridad at dignidad. Ang pagiging marangal sa pagkikitungo sa iba ay naglalaman ng pagpapakita ng kagandahang asal at pagiging makatarungan. Pangatlo ay ang pag-unawa. Ang respeto ay pag-unawa sa sitwasyon at damdamin ng iba. Ito ay pagsusuri at pakikipag-ugnayan sa kanilang karanasan at perspektiba ng bukas ang isipan. Pang-apat ay ang pagbibigay. Ang respeto ay naglalaman ng pagbibigay ng oras, pansin at suporta sa iba. Ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao.
hindi paglabag. Ang pagbibigay ng respeto ay kasama ang pangako na hindi lalabag sa karapatan at dignidad ng iba. Ito ay pag-iwas sa anumang uri ng pang-aapi, pananakit o pang-aabuso. Sa pangkalahatan, ang respeto ay nagbubuklod sa mga tao at nagpapalakas sa masalimuot na gawain ng pakikipag-ugnayan. Ito ay fundamental sa pagbuo ng magandang samahan at lipunan. Gawang Aralin 3, Isip, Usap, Sulat. Humanap ng kapareha. Pag-usapan at isulat ang mga kaalamang naunawaan mo tungkol sa salitang dignidad at respeto. Kompletuhin ang mga pangungusap sa loob ng bilog. Isulat din ang mga aspekto ng paggalang na iyong isasabuhay. Gawing gabay ang mga tanong sa loob ng kahon. Ang bawat tao ay may dignidad, kaya't nararapat na igalang anuman ang katayuan sa buhay. Tandaan, isulat sa mga kasunod na kahon ang mga aspekto ng paggalang na iyong isasabuhay. Ano ang kahulugan ng dignidad at respeto? Tama, ang dignidad ay ang kahalagahan o paggalang na ibinibigay sa isang tao dahil sa kanyang pagkatao. Ito ay ang karapatan ng bawat isa na tratuhin ng may paggalang at walang diskriminasyon, habang ang respeto ay ang pagpapahalaga at pagbigay pansin sa mga karapatan, damdamin at integridad ng ibang tao. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng magalang at makatarungang pakikitungo sa kanila. Bakit kailangan nating igalang at pahalagahan ang bawat tao? Tama, ang bawat tao ay nararapat na igalang at pahalagahan dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang karapatan at dignidad na hindi dapat ipagkait. Ang respeto ay nagdadala ng pagkakaisa at pagtutulungan sa ating komunidad. Ang bawat tao ay may natatanging karanasan at pananaw na dapat pahalagahan. Ang paggalang sa iba ay nagtataguyod ng magandang samahan at pagmamalasakit. Ang pagkakaroon ng respeto ay nakakatulong sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan. Mga aspekto ng paggalang na isasabuhay: pagtanggap, pag-unawa, pagbibigay, hindi paglabag, at paggalang sa karapatan. Atin namang talakayin ang mga paraan ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Ang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba ay isang hamon, ngunit mahalagang layunin para sa lipunan. Sa pamamagitan lamang ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa gitna ng pagkakaiba-iba, tayo ay tunay na magiging matatag at magtutulungan tungo sa sama-samang pag-unlad. Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring makamit. Una, edukasyon at kamalayan. Palawakin ang edukasyon at kamalayan hinggil sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay at kultura ng pagkakaiba-iba. Ang tamang impormasyon ay makakatulong sa pag-unawa at pagtanggap ng mga tao sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay. Makiisa sa pamahalaan sa pagpapatupad ng pantay-pantay na patakaran. Tumulong tayo sa pagpapatupad ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang pagkakapantay-pantay. Ito ay maaaring kasama ang anti-diskriminasyon na batas, pondo para sa mga proyektong naglalayong mapabuti
ang kalagayan ng mga grupong nanganganib, at iba pa. Isaisip at isapuso natin ang paggalang sa karapatan ng lahat ng tao at maging bukas ang isip sa kagandahan ng pagkakaiba-iba. Pagtangkilik sa dibersidad. Itaguyod ang pagtangkilik sa dibersidad sa mga aspekto ng buhay tulad ng trabaho, edukasyon at kultura. Ang aktibong pagsusulong sa iba't ibang uri ng mga tao ay naglilikha ng mas malawak at mas bukas na komunidad. Inklusibong wika at komunikasyon. Pahalagahan ang paggamit ng inklusibong wika at komunikasyon upang hindi magdulot ng diskriminasyon o pagbibigay batas sa mga tao base sa kanilang katangian o pinagmulan. Pampublikong kampanya. Tumulong sa pagpapatupad ng pampublikong kampanyang naglalayong mapalawak ang kaalaman at pag-unawa ng publiko hinggil sa pagkakapantay-pantay. Ang kampanyang ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga media, social media, infomercial, posters, at iba pang plataporma upang makarating sa mas maraming tao. Pang-anim, partisipasyon at pakikilahok. Sisiguraduhin ang partisipasyon at pakikilahok ng lahat ng sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng aktibong pagtutok sa pagbuo ng mga desisyon, mas maraming tao ang maaaring maging bahagi ng proseso at mas magkaroon ng boses. Kasapi ang komunidad. Gagawing paksa ang pamayanan sa proseso ng paglikha ng mga solusyon para sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay. Ang kolektibong pagsisikap ng komunidad ay mas epektibo kaysa sa solusyon na ipinapataw mula sa labas. Kultura ng pagrespeto. Itaguyod ang kultura ng pagrespeto sa loob ng mga komunidad. Ang pagpapahalaga sa bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan o katangian, ay bumubuo ng mas malakas at mas makatarungan na lipunan. Ang mga hakbang na ito ay maaaring makatulong na lumikha ng mas masigla at pantay-pantay na lipunan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga tao. Mahalaga ang aktibong partisipasyon ng bawat isa upang maitaguyod ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspekto ng buhay. Gawang araling pang-apat, hamon hinuha. Humanap ng kapareha, pag-usapan at isulat sa mga lobo kung ano ang mga naiisip niyong tamang gawin pagkatapos basahin at unawain ang mga importanteng konsepto tungkol sa mga paraan ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay na nakapaloob sa kahon. Isulat ang iyong gagawin sa edukasyon at kamalayan, makiisa sa pagpapatupad ng pantay-pantay na patakaran, pagtangkilik sa dibersidad, inklusibong wika at komunikasyon. Pampublikong kampanya, partisipasyon at pakikilahok, kasapi ng komunidad, kultura ng pagrespeto. Para sa ika-4 na araw. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Ano ang nagtutulak sa tao na kilalanin ang kanyang mga karapatan at gawin ang kanyang tungkulin na igalang ang kapwa? Punan ang mga pangungusap. Narito ang mga pagpipilian. Igalang ang kapwa, mapayapang ugnayan, kilalanin ang karapatan, pagkakapantay-pantay, at pagkakaiba-iba. Mauunawaan ng mag-aaral na ang pagtanggap sa patlang sa gitna ng patlang ang nagtutulak sa tao na patlang at gawin ang tungkulin na patlang tungo sa patlang.
Narito ang tamang sagot. Pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba, kilalanin ang karapatan, at igalang ang kapwa. Suri sarili. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang mga tanong sa loob ng kahon bilang gabay. Tanungin mo ang iyong sarili. Nakinig ka ba sa iyong guro? Naitanong mo ba ang mga hindi mo nauunawaan? Nakipagpalitan ka ba ng ideya sa iyong mga kaklase? Ipaliwanag kung ano ang iyong mga natutuhan sa paksang ito. Ilista rin ang mga bagay na pagbubutihin mo pa sa susunod. Panuto, basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Piliin ang tamang sagot. Ano ang layunin o prinsipyo ng pagkakapantay-pantay? A. Ang lahat ay may parehong halaga at karapatan. B. Ang iba ay nakakakuha ng nararapat sa kanila. C. Pagbibigay ng espesyal na karapatan sa ilang tao. D. Pagbibigay pabor sa isang partikular na grupo. Ano ang kahulugan ng pantay-pantay base sa pahayag? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung ano ang nakasasama sa iyo, makasasama rin ito sa iyong kapwa. Kung ano ang makabubuti sa iyo, makabubuti rin ito sa kanya. A. Pabor sa isang partikular na grupo. B. Pagtanggi sa pagkakapantay-pantay. C. Pagkakaroon ng pantay na karapatan ng bawat tao. D. Hindi pagkakaroon ng pantay na kakayahan at kaalaman ng bawat tao. Ano ang itinuturo ng gintong aral o golden rule ayon sa pahayag? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. A. Gawin mo sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. B. Gawin mo sa lahat ang ayaw mong gawin sa iyo. C. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. D. Huwag mong gawin sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Ano ang nais iparating na mensahe ng mga pahayag sa banal na aklat? Huwag magmahalan. B. Ang kapwa-tao ay hindi mahalaga. C. Mahalin ang sarili ng higit sa lahat. D. Mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Ano ang ibig sabihin ng dignidad? A. Hindi paggalang sa sarili. B. Taglay ng ilang tao lamang. C. Likas na pagpapahalaga ng tao sa sarili lamang. D. Ang karapat-dapat sa lahat na tao na bigyan, halaga at igalang ng kapwa-tao. Bakit may dignidad ang tao? A. Dahil siya ay nilikha sa wangis ng Diyos. B. Dahil sa kanyang edad at kasarian lamang. C. Dahil sa kanyang yaman at antas ng edukasyon. D. Dahil sa kanyang karanasan sa lipunan. Ano ang tungkulin ng bawat tao batay sa dignidad ng tao? A. Hindi pagsunod sa utos ng Diyos. B. Huwag igalang ang sarili at huwag intindihin ang kapwa. C. Igalang ang kapwa tulad ng paggalang sa sarili. D. Hindi mahalaga ang tungkulin ng bawat tao. Ayon kay Professor Patrick Lee, ano ang mga tungkulin na dapat gampanan ng bawat tao batay sa dignidad? A. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. B. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. C. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. D. Lahat ng nabanggit.
Paano itataguyod ang pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba? A. Pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa pagkakapantay-pantay at kultura ng pagkakaiba-iba. B. Pagpapatupad ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang pagkakapantay-pantay. C. Pagsusulong sa diversidad sa trabaho, edukasyon at kultura. D. Lahat ng nabanggit. Bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba? A. Dahil ito ang nararapat. B. Dahil ito ang magpapalakas sa atin. C. Dahil ito ang nagpapasigla sa mundo. D. Lahat ng nabanggit. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa takdang aralin, gumawa ng personal na panata tungo sa pagkakapantay-pantay.